Sa loob lang ng ilang oras, biglang uminit ang sitwasyon sa Middle East habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at mga bansang kaalyado nito. May bago na namang kontrobersya na nagdulot ng mas matinding pangamba sa buong rehiyon. Ayon sa mga ulat, galit na galit umano ang Iranian President na si Pezeshkian matapos malaman na may isinagawang missile at drone attack ang IRGC laban sa UAE nang hindi man lang ipinaalam sa mismong gobyerno ng Iran. Para sa kanya, delikado at halos baliw na hakbang ito dahil posibleng humantong sa mas malawak na giyera sa Gulf region. Mas lalong nakakagulat dahil sinasabi ngayon ng ilang observers na tila kumikilos na ang IRGC nang hiwalay sa opisyal na pamahalaan ng Iran. Ibig sabihin, kahit may mga diplomat at opisyal na nakikipag-usap para mapababa ang tensyon, may mga military group naman na gumagawa ng sarili nilang aksyon sa likod ng gobyerno. Noong mga nakaraang araw, may lumabas pang video kung saan humihingi umano ng paumanhin ng Iranian President sa mga kapitbahay nilang bansa sa Gulf. Para bang inaamin niyang lumalala na talaga ang sitwasyon at wala ng kontrol ang gobyerno sa direksyon ng nangyayari. Pero makalipas lang ang ilang araw, bigla niyang binawi ang pahayag matapos di umano ng pressure mula sa IRGC. Habang nangyayari iyon, patuloy namang tumitindi ang military activity sa paligid ng Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang ruta ng langis at international shipping sa buong mundo. Kapag naapektuhan ang lugar na ito, posibleng maapektuhan pati presyo ng langis at global economy. Dahil dito nagsimula ang tinatawag na Operation Freedom, kung saan tumutulong ang US Navy sa mga barkong ilang buwan nang naiipit sa Persian Gulf para ligtas na makatawid palabas ng Strait of Hormuz. May mga cargo ships umano na mahigit 2 months nang hindi makaalis sa lugar. Nauubusan na raw ang ilan ng supplies at pagkain kaya napilitan ng kumilos ang Amerika para siguraduhing makakadaan ng ligtas ang mga barko. Ayon sa mga report, matagumpay na nakatawid kamakailan ang ilang barko kasama ang escort ng US Navy nang walang naging aberya. Pero habang ginagawa iyon, sunod-sunod din ang ulat tungkol sa mga sagupaan sa dagat. Kinumpirma rin umano ng US Navy na 2 American destroyers, ang USS Truxtun at USS Mason, ang dumaan sa Strait of Hormuz habang nasa ilalim ng matinding tensyon. Sinabi sa ulat na hinarang daw sila ng Iranian small boats, drones at missile attacks habang nagpapatrolya sa lugar. Pero ayon sa Amerika, mabilis nilang nasugpo ang mga banta at napaurong ang mga Iranian boats na lumapit sa kanilang convoy. Kasabay nito, sunod-sunod ding napaulat ang mga pagsabog sa ilang coastal areas ng Iran, lalo na sa bahagi malapit sa Strait of Hormuz. Hanggang ngayon, marami pa ring espekulasyon kung ano talaga ang sanhi ng mga pagsabog na ito. May ilan na naniniwalang konektado ito sa tumitinding military operations sa rehiyon. Ang iba naman, naniniwalang posibleng may internal conflict nang nangyayari sa loob mismo ng Iran. Sa gitna ng lahat ng ito, lalo pang nadagdagan ng tensyon matapos maglabas ng pahayag si US President Donald Trump. Ayon kay Trump, nagpaputok umano ang Iran laban sa ilang barkong walang direktang kinalaman sa military operations, kabilang na raw ang isang South Korean cargo ship na dumaraan lang sa rehiyon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa isang banda, may mga Iranian officials na gustong ibalik ang diplomasya at negotiations, pero sa kabilang banda, may mga armadong grupo naman na tila gustong palawakin pa ang laban. At kung magpapatuloy ang ganitong klaseng aksyon sa Strait of Hormuz, maraming eksperto ang nangangambang hindi lang Middle East ang maaapektuhan, kundi pati buong mundo. Habang patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz, mas lalong umiinit ang sitwasyon matapos lumabas ang panibagong pahayag mula kay Donald Trump. Ayon kay Trump, baka panahon na raw para sumama na rin ang South Korea sa misyon ng Amerika sa rehiyon, lalo na matapos mabaril ang isang South Korean cargo ship habang dumadaan sa lugar. Sinabi rin niya na nakapagpabagsak umano ang US forces ng 7 Iranian fast boats. Ito raw ang maliliit pero mabilis na bangka na madalas gamitin ng Iran para manggulo sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Dagdag pa niya, bukod sa South Korean ship, wala naman daw ibang barkong nasira habang isinasagawa ang operasyon sa dagat. Kasunod nito, inanunsyo rin na magkakaroon ng press conference sina Secretary of War Pete Hegseth at Chairman of the Joint Chiefs of Staff Dan Kane kinabukasan para magbigay ng mas malinaw na detalye tungkol sa mga nangyari. Habang lumalabas ang iba't ibang report mula sa international media, marami ang nagtatanong kung gaano ba talaga kalala ang naging pag-atake ng Iran sa United Arab Emirates.
May ilang ulat kasi na nagsasabing may tinamaan umanong oil port sa United Arab Emirates at nagkaroon pa raw ng sunog. At kung totoo yon, malaking problema yon dahil isa ito sa pinakamahalagang daanan ng oil shipments sa bansa. Pero kapansin-pansin na tila dina-downplay ni US President Donald Trump ang buong insidente. Halos hindi niya binabanggit na posibleng malinaw itong paglabag sa ceasefire na halos 3 weeks nang umiiral. Dahil dito hati ang opinyon ng mga observers. May ilan na naniniwalang baka may tahimik na negotiations na nangyayari sa likod ng closed doors, kaya iniiwasang palakihin agad ng Amerika ang issue. Pero may iba namang nagsasabing baka strategy lang ito habang naghahanda ang US para sa mas malaking military response. Kapag tiningnan kasi ang satellite images at military tracking reports, kapansin-pansin ang pagdami ng military traffic papunta sa mga Gulf countries, lalo na sa mga US bases sa rehiyon. Para bang unti-unting naghahanda ang Amerika para sa mas mabigat na operasyon. Pero sa kabila ng lahat ng galaw na ito, kalmado pa rin ang tono ng mga opisyal ng US na parang walang seryosong nangyari. Pagkatapos nito, nagsalita naman si Central Command Commander Admiral Brad Cooper tungkol sa eksaktong nangyari sa Strait of Hormuz. Ayon kay Admiral Cooper, hindi lang US Navy ships ang target ng Iranian cruise missiles kundi pati commercial ships na dumadaan sa lugar. Sinabi niyang ginawa ng US Navy ang lahat para protektahan hindi lang ang sarili nilang barko kundi pati civilian cargo vessels. Dagdag pa niya na pigilan din umano ng US forces ang ilang drone attacks laban sa commercial ships. Samantala, ang mga Iranian fast boats naman ay pinabagsak gamit ang Apache at Seahawk helicopters habang sinusubukan nilang lapitan ang mga cargo vessels. Pero habang umiinit ang sitwasyon sa dagat, may panibago namang nakakabahalang development sa loob mismo ng Iran. Sunod-sunod kasing report ang lumabas tungkol sa malalakas na pagsabog sa southern Iran, partikular sa Qeshem at Bandar Abbas. Ayon sa isang kilalang Iranian journalist na patuloy pa ring nakakakuha ng impormasyon mula sa loob ng bansa, bandang around 4 a.m. Iranian time ay may natanggap siyang mga ulat tungkol sa magkakasunod na explosion sa iba't ibang bahagi ng southern coast ng Iran. Una daw may pagsabog sa Hormuz area, pagkatapos nun may 2 pang explosion sa Qeshem. At ilang minuto lang ang lumipas, may panibagong mga pagsabog na naman sa Bandar Abbas. Ang nakakagulat, halos magkakasunod itong nangyari sa loob lang ng ilang minuto. Dahil dito maraming analyst ang naniniwalang may malaking operasyon o military activity na nangyayari sa paligid ng Strait of Hormuz at Gulf of Oman. At bago pa lumabas ang balitang ito, may isa pang napansing kakaibang galaw ang mga military observers. May nakita raw na napakaraming US refueler tankers na kumikilos papunta sa rehiyon. Isang bagay na kadalasang nangyayari kapag naghahanda ang Amerika para sa malawakang air operations. Kasabay ng mga pagsabog sa southern Iran, may isa pang development na lalong nagpaalarma sa mga military analysts. Sunod-sunod kasing namataan ang paglipad ng US aerial refueler tankers mula sa iba't ibang base ng Amerika sa Middle East papunta mismo sa United Arab Emirates. Ang bansang inatake umano ng Iran isang araw bago ito. At ayon sa mga observers, hindi raw normal ang dami ng aircraft na kumikilos. Noong Monday, tinatayang around 40 aerial refueler tankers ang lumipad mula sa mga US bases sa Middle East papunta sa United Arab Emirates matapos ang naging pag-atake ng Iran sa bansa. Pagpasok naman ng Tuesday, may 6 pang aircraft agad na nag-take off sa loob lang ng halos 30 minutes. Kung titingnan ito ng hiwalay, baka isipin ng iba na ordinary military movement lang ito. Pero kapag pinagsama ang pag-atake ng Iran sa United Arab Emirates at ang mga ulat mula sa Israeli media, mas lumalakas ang hinalang may malaking military response na paparating. Para sa iba, hindi na ito simpleng escalation dahil Iran mismo umano ang nagsimula matapos targetin ng United Arab Emirates at mga commercial ships sa Strait of Hormuz. Dahil dito, naghahanda na ang ilang bansa para sa posibleng direktang operasyon. Ayon sa Israeli reports, pinag-uusapan na umano ng US at Israel ang pag-target sa Iranian missile launchers at ilang energy facilities bilang sagot sa naging pag-atake. Kasabay nito, nag-anunsyo rin ang gobyerno ng United Arab Emirates ng online classes at remote programs mula May 5 hanggang May 8 habang umiinit ang sitwasyon sa rehiyon. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung may inaasahan pang panibagong pag-atake o may intelligence information bang hawak ang United Arab Emirates na hindi pa inilalabas sa publiko. Samantala, nagbigay rin ng ilang interviews si US President Donald Trump tungkol sa sitwasyon.
Pero kapansin-pansin na iniiwasan niyang direktang pag-usapan ang naging pag-atake sa United Arab Emirates. Sa halip mas nakatuon siya sa kalagayan ng oil infrastructure ng Iran. Ayon kay Trump, delikado raw ang sitwasyon dahil kapag nasira ang underground oil systems ng Iran, posible itong magdulot ng malalaking pagsabog na kayang sirain ang energy network ng bansa. Dagdag pa niya, may mga ulat umanong nagsasabing nauubusan na ng storage capacity ang Iran para sa kanilang oil reserves. At kung magpapatuloy iyon sa mga susunod na weeks, posible raw magkaroon ng chain reactions na magdudulot ng matinding pinsala sa kanilang oil facilities. Bukod dito, nagsalita rin si Trump tungkol sa red lines ng Amerika sa ongoing negotiations sa Iran. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Bagamat wala pang opisyal na detalye, marami ang naniniwalang may lihim na usapan ng nagaganap habang patuloy ang military tension sa rehiyon. Sa isang interview, diretsahang tinanong si Trump kung kabilang ba sa kondisyon ng US ang pagbawi sa highly enriched uranium ng Iran. Ayon sa kanya, oo raw. Isa iyon sa pinakamahalagang red lines ng Amerika. Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran? Yeah, we're going to get it. How will you get it, sir? We're going to get it. Habang nagpapatuloy ang interview, mas naging direkta pa si Trump tungkol sa nuclear program ng Iran. Sinabi niyang kahit makuha pa muli ng Iran ang ilan sa kanilang enriched uranium, posible raw na wala na itong gaanong halaga dahil sa tinding pinsala sa kanilang nuclear facilities. Ayon pa sa kanya, eksaktong tumama ang mga bomba ng Amerika sa target kahit isinagawa ang operasyon sa gitna ng gabi, bandang around 1 a.m. at halos walang liwanag ng buwan noon. Para kay Trump, isa raw iyon sa pinakamatagumpay na military operations ng Amerika. Kaya ginamit niya ang salitang obliterated para ilarawan ang sinapit ng mga nuclear sites ng Iran. Dagdag pa ni Trump, ayon daw sa ilang assessment, baka hindi na muling magamit ang ilan sa mga nuclear facilities ng Iran dahil halos wasak na ang underground systems nito. Pero gusto pa rin daw ng Amerika na makuha ang natitirang enriched uranium ng Iran para hindi na ito magamit sa paggawa ng nuclear weapon. Nang tanungin naman siya tungkol sa missile program ng Iran, sinabi niyang kailangan din daw itong limitahan. Pero para sa US, ang pinakamahalagang goal ay siguraduhing hindi magkakaroon ng nuclear weapon ng Iran. Habang umiinit ang usapan tungkol sa military response, nagsalita rin si Senator Lindsey Graham. Ayon sa kanya, baka hindi na kailangan ng Amerika na magpadala ng sariling sundalo dahil milyon-milyong Iranian citizens na raw ang pwedeng lumaban sa kanilang gobyerno kung magkakaroon sila ng armas. Matagal nang may mga ulat na posibleng magbigay ng armas ang US sa ilang Kurdish groups para may pasa sa mga anti-government protesters sa Iran. At ngayon tila bumabalik na naman ang usaping iyon. Nang tanungin si Trump, sinabi niyang naniniwala siyang lalaban ang maraming Iranian citizens kung magkakaroon sila ng armas dahil mahirap daw lumaban ang ordinaryong tao laban sa mga armadong sundalo. Pero aminado rin siyang conflicted siya rito dahil ayon sa kanya, around 42,000 people na raw ang namatay sa loob lamang ng first 2 weeks ng gulo. Sa kabila nito, may mga ulat din umanong humihina na ang moral ng ilang Iranian fighters dahil sa matinding military strikes at economic pressure. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Bakit tila handang isugal ng Iran ang buong rehiyon kahit lumalala na ang sitwasyon sa loob mismo ng bansa? Para maintindihan iyon, kailangan daw balikan hindi lang ang Islamic Revolution noong 1979, kundi pati ang mas lumang kasaysayan ng Iran noong panahon pa ng Qajar Dynasty sa 19th century.